sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na mayroong kasunod. Kaya yan po yung panglago natin at upang tayo magkaroon ng kasiguraduhan sa biyaya at tulong ng Panginoon na kaligtas. Alam po ninyo, napakarami po ng mga mangangaral sa mundong bago nito. Kung mayroong tama, mayroong tiyak na mali. So, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sapagkat siya po ang siyang nagbubukas ng pangunawa sa bawat puso kay Span ng ating mga pangunawa upang ating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Tunay nga po, sinabi ng Diyos kung ang umaakay ay bulag at ang inaakayan ng bulag, ang patutunguhan nila ay bukal, impyerno po mga tayo. So, huwag ninyong babaliwalain ang mga lutuntunin ng Diyos sapagkat sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, ulitin ko po, ito po siyang maging gabay ng bawat isa upang lumakad sa katwiran at kalooban ng Diyos. Yung levadura na ating napakinggan, ito po yung yeast. At yung yeast na ito po yung nilalagay sa arena na kapag inilagay po ito, o tayo maranasan. Kaya karamihan, maging sa Old Testament, kapag pinakakain ng Diyos sa mga Hudyo, maging noong summer, walang levadura. Purong arena. So kaya po yung levadura na ating narinig kanina, mag-iingat tayo sa mga levadura ng mga Pariseo at mga Eskriba. At narinig po natin na yun po ay napatutungkol sa aral at doktrina. At hindi lang po sa aral at doktrina sapagkat sa banal na kasulatan, napakasakit po talaga ng mga salita ng Diyos. Una dito po, magdudugtong mo ko mga 5 minutes lang po, nariyan po sa Galatians chapter 5, verse 9, na mayroong mination, ito po ay napatutungkol po sa doktrina din po. Na tayo ay pinalaya na sa Law in the Old Testament at ngayon tayo po ay nasa. Ang kaunting levadura ay nagpapakumbo sa buong limpa. So dito po, binibigyan din na hindi na kinakailangan yung pagtutuloy o yung hindi magtutuloy, kundi yung pagtutuloy sa puso. At ang tinutuloy po dito, mga kapatid, na mga levadura, hindi lang po sa mga medyo masakit nga lang talagang salita ng Diyos. Hindi lang po sa mga talagang nasa labas o mali na mga katuruan, kundi ito po ay na-mention matungkol din po sa levadura. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6 and 7, ito po yung mga tao na napakasakit na minsan pero hindi natin ginagawa na tayo man din po ay dapat umiwas sa kanila o dapat man ito talagang hindi pagsamahan. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6, hindi mabuti ang iyong pagmamapuri, hindi ba ganang kinalalaman ng pagting levadura ay nagpapakulo sa buong limpa. Alisin ninyo ang lumang levadura upang kayo maging bagong limpa na tulad sa kayo walang levadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nailay na sa mga kimbagay si Kristo. Verse 8, ang sabi mo ng verse 8, kaya nga, ipangilin natin Kristiyan hindi sa lumang levadura, di sa levadura man ng mas mga kala at ng mas mga kundi sinapay na walang levadura, pagtatapan at katuruan. Verse 9, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong isama sa mga mapakyatin. Tunay na ibig sabihin sa mga mapakyatin sa levadura ito, o sa masakit o mga maglulukin o sa mga manamba sa Diyososan sa pagkakong kinakasakit kayo sa limutan. So, ang levadura nito, maging sa bawat mananampalataya, yung kasalanan.
yung mga bagay na hindi sinasang-ayunan ng ating Diyos na banal, mga bagay na hindi katotohanan sa kasinungalingan at mga bagay na nakakasama sa ating relasyon sa Diyos. Mga bisyo at ang bagay nito ay maaaring mawasak ang ating buhay. Pero yun nga po mga kapatid, babalikan ko po yung na-mention kanina na talagang nakasalalin po ang ating kaligtasan pagdating sa katuwaan, pagdating sa aral. Nakasalalay ang ating mga kaluluwa, ang ating mga kaligtasan. Kung bakit tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos, at ang mga paalala nito, mga kapatid, ay magiging pagpapala sa atin. Sa isa pang talata, sa 1 Timothy chapter 1, verse 18 to 20, dito po, tingnan po ninyo, kung gaano kahirap, kung paano kahirap, na maging si Apostol Pablo man ay mayroong itinapon at ibinigay kay Satan ang mga tao ito dahil ang kanilang pananaw, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang aral, ang kanilang paniniwala, ang kanilang katwiran ay hindi makatwiran sa kalooban ng ating Diyos. Kaya natatakot si Apostol Paul na sa mga bagay nito na baka sila'y makaimo, baka sila'y makainganyi, baka sila, mga kapatid, ay mga brainwash at marami ang mga mapahama. So, ang ginawa niya, ibinigay ka lang niya ito. Ang sabi po, doon sa 19, ang sabi po, inaingatan mo pa ng palataya at mabuting budhi na ito'y takbuhin ng iba sa nilay na nagbagbal tungkol sa mananampalataya. Nasa mga ito'y, sabi nito, si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y matuwang uwang mamusto. So may mga ibinigay kay Satan. So kaya po mga kapatid, hindi po talaga biro-biro once na talagang ang doktrina, ang aral, ito po ang siyang pinag-uusapan. Kaya po mga kapatid, yung ating mga narinig kanina, sa totoo po ang sinabi ng Biblia na kahit na galing sa langit ang isang anghel o sila man, na maging si Pablo man na mangaral, nakabibig sabihin na hindi nakabatay salita ng Diyos ay dapat na itakpil. Kaya po mga kapatid, sa bawat sa atin na narito magsumikap tayo sa tulong ng Panginoon upang inyong maipaglaban ang inyong lubhang banal na pananampalataya na minsan lamang na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. So, paano mo may didepensa, paano mo may paglalaban ang pananampalataya mo, ang aral na ibinigay ng Diyos sa iyo kung wala kang pundasyon. Kaya kailangan na mayroong pundasyon ang bawat panganak ng Diyos ng mga salita ng ating makalinawan. Mahalaga po ang mga salita ng Diyos sa atin. So, lalo na po sa panahon ito, magpakatatag, magtumibay, sapagkat sa panahon ito, gagawa ng paraan ng kakaway upang ang bawat pangalan ng Diyos ay kanyang gayahin. Last days, narinig natin kanina sa uling panahon na sa halip na magustuhan nila ang tamang aral, yung tamang pananampalataya, ito ay kanilang nare-reject. Ayaw na ngayon ang patungkol sa kabanalan.
Isa na po yan. Dahil modern na tayo. So kaya po mga kapatid, uulitin ko po, magsumikap tayong lahat na ang mga paalala ng Diyos, ito'y maging pagpapala sa atin. Ang Diyos ay nagpapaalala. Ang Diyos ay nagbibigay warning. At ang warning na ito ay blessings sa bawat isa. So mga kapatid, Matthew chapter 2 verse 12, ang sabi po ng Biblia ay ganito. Sa Matthew 2:12, at palibasa'y pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes. Ay nagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Pinakinggan ng mga wise men yung pahayag, yung mensahe, yung warning ng ating Panginoon na huwag na silang babalik kay Herodes at umiba ng daan. At sila po ay sumunod sa paalala ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang mga paalala na ito ay para sa lahat at ito ay isang biyaya at pagpapala sa atin. Sapagkat kung walang magpapaalala, kung walang magtuturo, walang magsishare sa bawat isa, so walang warning na ating marinig. Katulad ng bagyo, mayroong warning na kapaganda. Ganyan po kahalaga na ang mga paalala, ito po ay pagpapala sa mga taong open-minded at nariyan hanggang sumunod sa kalooban.